Praise the Lord. Sa mga kapatid, mag-umpisa na ulit tayo ng ating morning revival preview. So, welcome sa ating morning revival preview. Ang schedule natin ngayon ay week 25, day 3. Itong experiencing, enjoying, and expressing Christ. At muli sa linggong ito, ang ating tinatalakay ay Christ as our virtues, the peace of God, our secret, and the one who empowers us. Amen. Magbabasa na ako. So, Philippians 1:19-20, for I know that for me, this will turn out to salvation through your petition and the bountiful supply of the Spirit of Jesus Christ, according to my earnest expectation and hope, that in nothing I will be put to shame, but with all boldness as always, even now Christ will be magnified in my body, whether through life or through death. So yung last part niya, ito yung verse na tinalakay natin kahapon. Sabi niya rito, according to my earnest expectation and hope that in nothing I will be put to shame, but with all boldness and as always, even now, Christ will be magnified in my body, whether through life or through death. So yung magnified Christ, ito yung pagpapahayag kay Kristo. At ang pinag-uusapan natin dito ay ang kahayagan ni Kristo bilang kahinahunan. Amen. So magpapatuloy tayo. Medyo related ulit yung topic natin dito sa mga tinalakay natin. Itong nakaraang araw. Amen. So the Greek word for forbearance means reasonable, considerate, suitable, and fitting. A forbearing person is one who always fits in. One whose behavior is always suitable. So yan na uli yung ating tinatalakay na kung saan ang sinasabi sa atin, ang isang tao na mahinahon ay reasonable. Reasonable. Ibig sabihin nito, makatwiran siya. Reasonable. Ang pagiging reasonable ay ang pagiging makatwiran. Considerate. Considerate, ibig sabihin, nagsasaalang-alang siya. Sinasaalang-alang niya. Amen. Suitable, angkop. Suitable, angkop. Fitting, pakikibagay. So yung fitting, medyo yan ay madalas nagagamit natin sa panahon ng ating pakikitungo sa mga tao. Dapat marunong kang makibagay. A forbearing person is one who always fits in. One whose behavior is always suitable. Amen. Yun daw isang tao na mahinahon, siya ay palaging nakikibagay o marunong makibagay. So, importante sa tao, marunong kang makibagay. Hindi natin ginagamit yung makisama. Pero ano rin yun? Medyo malapit yun. Pero yung makibagay ay tumutugma doon sa English term na fits in. Fits in. Fits in kasi madalas tumutukoy yan sa mga damit. Fit siya. Sukat. Ibig sabihin, sukat siya. At ito ay isang karakter ng pakikibagay sa tao. Ibig sabihin, yung pakikitungo sa mga tao, kaya mo silang pakibagayan na yung na-adjust ka. Adjustable ka. Adjustable. Kung ano yung daloy, kaya mong madala yung sarili mo para siyang isang flow na nag-fit ka sa flow na yan. Hindi masikip, hindi maluwang. Amen. Pagkatapos dinagdag niya yung suitable. Dapat angkop ka sa mga bagay-bagay.
Kaya nakikibagay at angkop. So yun yung dalawang binanggit. Amen. Certain saints are good, but they do not fit in. They may move from one place to place, but no matter where they may go, they are not happy. The reason these saints do not fit in is that they are not forbearing. A forbearing person is one who always fits in, whose behavior is always suitable no matter what the circumstances or environment may be. Amen. So ito ay magandang pagsasalarawan ng mga kapatid sa loob ng eklesiya na sinasabi sa atin. May mga kapatid na mabuti naman sila. Parang pag tinignan mo, mabuti naman, mabait o mabuti. Buti-buti. Kaya lang ang problema nila, maski saan sila pumunta, hindi sila nagiging masaya. Hindi sila masaya. Yung pagiging hindi nila masaya, may kinalaman sa kapaligiran nila. Meron ba kayo nakitang ganyan? Na maski saan makarating, kalaunan, hindi na masaya doon sa lugar na yon. Minsan, pwede ko sabihin, kadalasan ito ay nangyayari dito sa mga nagsiserve ng full-time. Kasi yung mga nagsiserve ng full-time, dahil full-time sila, napupunta sila sa iba't ibang lugar. Ako katulad ko, dami kong napuntahan, ang hahaba. Yung unang eklesiya ko sa Malabon, may mga 20 years ako dyan. Pagkatapos pumunta ako ng Baguio, 10 years. Sa Malabon siguro mga 10 years din. Pumunta ako ng Baguio, umabot ako ng 10 years dyan. Bumalik ako ng Malabon. At pagkatapos pumunta naman ako ng Pampanga. Pumunta ako ng Mabalacat. Pumunta ako ng San Fernando, pumunta ako ng Mabalacat, pumunta ako ng Angeles. Baka more than 10 years din yan. Nakakaba mga 10 years. Pagkatapos mula dyan, nag-stay ako ng San Juan, 14 years. Ngayon, nandito naman ako sa Bulacan. Siguro mayroon ng almost more than 5 years na. Baka 5 or 6 years na. So, ganun katatagal ang pinuntahan ko. Ang sinasabi ko lang, kasi yung mga katulad namin na mga full-time, ang daming lugar na nagpapalipat-lipat kami. At ito ay test sa amin. Na kung habang tumatagal ka sa isang lugar, hindi ka na masaya, ibig sabihin, wala kang kaamuan. Wala kang kaamuan. At dahil wala kang pagiging maamo, hindi ka nagiging angkop, hindi ka nagiging fit sa lugar na yan. Yun ang dahilan, no? At hindi lang, hindi ka fit. Ang nagiging destiny, habang tumatagal, hindi ka na masaya doon sa lugar. Meron ba kayo ganyang karanasan? O, wag na yung mga full-timer. Halimbawa, ikaw, dumating ka sa isang lugar, excited ka. Pero habang tumatagal, hindi ka na masaya dahil sa mga tao sa paligid mo. Ayaw mo na sila. Ayaw mo na sila makita. Ayaw mo na sila makasama. Ayaw mo na sila marinig. Sino may problema? Siyempre, yung mga hindi na masaya, sasabihin nila, ang problema, yung mga tao sa paligid ko. Hindi ako. Ganun ba yun? Okay, so yan yung sinasabi sa atin. Pag umabot na hindi ka na masaya, ikaw ang may problema. Dahil wala kang kaamuan. Dahil wala kang kaamuan, hindi ka fit in, hindi ka nagiging flexible sa mga tao sa paligid mo. Hindi ka natutuwa sa kanila. Yung mga inaasal nila, hindi tumutugma sa yung pag-uugali o sa yung inaasahan. Yun, ang ibig sabihin ng hindi fit in, hindi ka maka-adjust sa mga tao. Parang inaantay mo, sila ang mag-adjust para sa'yo. Bago kayo. Hindi ko kayo iwanan. Pag nagbago na kayo, yun, hindi na ako aalis. So yun, minsan ganun ang konsepto natin. Na ang pananaw ng isang taong hindi fit in at hindi angkop,
May problema yung mga tao sa paligid niya. Siya ang maayos at siya ang walang problema. Ganyan yan. Okay, so sinasabi ko nga, itong mga message dito ay pag-i-expose. Hindi naman tayo i-expose para ihantad tayo, kundi para matuto tayo. Kung minsan maganda yung na-expose, mula sa pagka-expose, nagkakaroon ka ng biyaya sa Panginoon. Panginoon, salamat, pinakita mo. Pinakita mo kung ano ako. Ito ako ito. At ngayon sinasabi sa atin, ang kakulangan natin ay kaamuan. At ang kaamuan ay si Kristo mismo. Amen. So today's reading na ako. Forbearance also includes peacefulness, mildness, gentleness. If you are reasonable, considerate, and able to fit in, you will no doubt be gentle, kind, mild, and peaceful. You will also be meek and moderate, full of compassion for others. Kasi Tagalogin ko to. Sabi niya, ang pagiging maamo, kasama ito ng peacefulness. Ibig sabihin, mapayapa kang tao. Mildness. Okay? Ang mildness ay yung mga malumay na tao. Malumay siya. Hindi siya harsh. Hindi siya magaspang. Malumay ang dating. Gentleness, may kaamuan. If you are reasonable, makatwiran, considerate, nagsasaalang-alang, and able to fit in, marunong makibagay, you will no doubt be gentle, maamo, kind, mabuting kalooban o mabait, mild, malumay, peaceful, peaceful ay mapayapa. Okay. You will be meek, maamo, moderate, mapagtimpi, at full of compassion for others. May habag sa iba. So yan. Mapapansin nyo kasi mula sa kaamuan, para ang daming lumalabas na mga karakter at mga kagalingan na connected sa isang kagalingan lang. Yan ay ang kaamuan. So isipin mo, dami. Ngayon ko lang nga na-encounter ito na ganun pala karaming kagalingan. Meron sa isang kagalingan na tinatawag na kaamuan. Ang laki pala nito. Kung tutusin, bagamat tinatranslate natin yung forbearance sa salitang kaamuan, pero kulang ito, itong salitang kaamuan. Napakalawak ng kanyang kahulugan. Maaring ang kahulugan niya sa Greek ay mas maayos, mas mayaman. Pero maging sa English, Tagalog, palagay ko maski anong dialect ang gamitin mo rito, hindi basta fit dito sa salitang forbearance. Forbearance. Na isipin mo yung forbearance. Parang rin siya kaya niyang pumasan ng lahat ng bagay. Forbear. Ibig sabihin, kaya niyang pasanin ang mundo. Para bang yung sinasabi sa atin, yung John 3:16, God so loved the world. World ang kanyang minahal. Ang world dyan, lahat ng tao sa mundo. Ganong kalawak. Ang forbearance, kaya niya sakupin ang buong mundo. Nung makita ko ito, grabe itong salitang forbearance. Kung meron ka niyan, makakamit mo ang buong mundo. Nang ibig sabihin, lahat ng tao sa mundo, kaya mong pakitunguan, kaya mong pakibagayan, kaya mong makipag-isa sa lahat ng uri ng tao. At saan ka man pumunta, magiging masaya ka. Walang bagay na magpapalungkot sa iyo. Ganon ka-powerful itong sinasabi nating forbearance na tinagalog nating kaamuan. Ganon. At anumang bagay na maging problema mo sa tao,
Ito ay pagpapakita na wala ka nito. Wala kang kaamuan. Kaya maring isa sa pinakamalaking problema natin, no? Isa sa hindi pinakamalaki, pinaka-main problem, ang ibig sabihin, ay ito. Ito ang wala sa atin. Kaya ka napapaaway, kaya ka humahantong sa sagutan, humahantong ka sa malungkot na pag-alis, humahantong ka sa isang situation na ikaw mismo ay naaapektuhan. Lahat ng ito ay may kinalaman dito sa isang ito. Forbearance. Wow. Ngayon ko lang nakita to. Nung dati binabasa ko tong verse na to, wala akong ganyan damdamin. Yung sinasabi niya, let your forbearance be made known, be known to all men. Wala akong damdamin dyan. Ano ba yung forbearance na yan? Bakit kailangan ko ipakita yan? All men eh. Ang ibig sabihin ng all men, lahat ng klaseng tao, kaya mong tamuhin. Kaya mo makipag-go sa kanila. Kaya mo makipagtayo sa kanila. Kaya mo makipag-coordinate sa kanila. Hindi ka namimili. Hindi mo kailangan mamili ng tao na makakasama mo. Kasi yung forbearance, ito yung magdadala sa iyo para kaya mong pakitunguan, pakibagayan ang lahat ng uri ng tao. Ito mga kapatid, na-impress ba kayo? Na kung minsan nag-aalala tayo. Minsan nag-aalala tayo. Pupunta ko sa isang lugar. Naku, ano kayang klaseng tao ang makakasama ko dito? Baka hindi ko makasundo itong mga to. Pero kung meron ka nito, hallelujah, anywhere, anywhere, pwede ka, fit na fit ka sa mga tao. Hindi lang sa Pilipinas, palagay ko. Maski na i-export ka pa, maski na saan lugar, fit ka pa rin. Amen. Minsan nga, nakita ko may mga kapatid pinadala para mag-serve sa ibang lugar. Fit na fit. Minahal siya ng mga tao doon. Hindi siya kinainisan, minahal siya ng mga tao. Yung mga servant ng mga nagdaang kapanahunan, pumunta sila sa mga kung saan lugar na hindi naman nila lugar. Minahal sila ng mga kapatid dyan. Sapagkat meron silang forbearance. Oh, Panginoong Jesus. Amen. Okay, so, but to be forbearing means that we are satisfied with less than our due. For example, a certain thing may be ours, but we do not claim it according to strict legal right. This is forbearance. Amen. Ang maganda, simpleng illustration. Alam mo sa isang lugar, o sabi mo sa isang lugar, o meeting hall. Meeting hall. May mga bagay dyan na personal na gamit mo. Ikaw, sa'yo yan, ikaw ang bumili, at nilagay mo dyan, at ginagamit ng mga tao. Ginagamit ng mga tao. Paano mo ba yan, paano magiging reaction mo? Angkinin mo ba yan na akin yan Ako bumili dyan Ginastusan ko yan, mahal yan. Nung binili ko yan, noong ganito, ganon. Akin talaga yan. Yung mga ganyan ay walang forbearance. Sa'yo yan, wala naman problema Alam naman ng mga anghel na sa'yo yan. Pero kung ikaw ay may kaamuan, hindi madadama ng mga tao na nagka-problema sila dahil nagalaw nila yung gamit mo. Yan ang ibig sabihin nito. Kasi minsan, katulad sa meeting hall, mga meeting hall, maraming gamit dito na hindi mo maiwasan na nagagalaw ng mga kapatid. Hindi lang gamit. Minsan pati pagkain mo, nakain ng iba. So, ganyan dito. Paano ka magre-react sa ganyan? Kung wala kang forbearance, nakakatakot ka. Takot ka. Diba? Sapagat ang mga may-ari ng mga bagay-bagay
Meron silang karapatan na biglang panghawakan kung ano yung kanila. Akin to. Yung ginagalaw. Ganyan ang mga... Sa mundo, ganun. Sa mundo, ganyan. Minsan yung mga sasakyan, huwag mo sasandalan yan. Delikado ka dyan. Sinundalan mo yan. Alam mo, mga may-ari yan. Naabutan ka. Kanila yan. Kanina nga, nakapark ako, naalala ko. Medyo malapit. Nagbukas ng pinto yung isang katabi ko. Tong, naramdaman ko. Tinamaan yung car ko. Nakita ko, ang tanda na kasi. Tanda. Wala nang kanyan. Pero pag alis, may bumaba ako, tinignan ko rin. Pero yung iba, mag-ingat ka. Anong tanda-tanda? Bayaran mo yan. Kaya yan ay isang testing sa atin. Testing yan, mga kapatid. Amen. So ito ay merong pagpapakita na halimbawa ay ang Panginoong Jesus. So babasahin ko lahat ito. The life of the Lord Jesus is the best illustration of forbearance. Consider how he spoke to those two disciples on the way to Emmaus. Luke 24:15 says that while these disciples were talking and discussing, Jesus himself drew near and went with them. The Lord Jesus said to them, "What are these words which you are exchanging with one another while you were walking?" And they stood still, looking sad. With a rebuking tone, one of the disciples answered, "Do you alone dwell as a stranger in Jerusalem and not know the things which have taken place in it these days?" Appearing now to know anything, the Lord asked, "What things?" Then they proceeded to tell him about Jesus the Nazarene. One they describe as a prophet, powerful in work and word before God and all the people. They went on to say that the chief priests and the rulers delivered him up to be sentenced of death, and crucified him. How forbearing the Lord was. Listen to the disciples speak things that he knew much better than they did. After walking quite a distance, they drew near to the village where they were going, and he acted as though he would go further. However, they constrained him, and he went in to stay with them. The Lord even sat down to dine with them. When he took bread, blessed it, broke it, and gave it to them, their eyes were opened, and they recognized him. In all this, we see the Lord's forbearance. Mahaba yung yung istorya ang pinakita dito. Hindi naman mahaba yung istorya, mahaba yung binasa natin tungkol sa pagpapakita gaano kaamo ang Panginoon nung siya ay nandito pa sa lupa. Yung isang aspekto ng kaamuan niya ay yung sa akin, yung kanyang pasensya na makinig sa mga tao ng mga bagay na hindi na niya kailangan marinig. O pwede natin sabihin, nakikinig pa rin, maski alam na niya kung ano yung sinasabi. Ganyan. Kasi ito yung tungkol sa nung sinabayan ng Panginoon yung dalawang disciple niya, papunta na Emmaus. At habang naglalakad sila, ang dinidiscuss nila dito ay yung nangyari sa Panginoong Jesus. Na hindi nila alam, yung isang sumabay sa kanila, yun ay ang Panginoong Jesus mismo. Na gusto nilang pag-usapan ang nangyari nung panahon na yan, kung paano si Jesus, na isang magaling na propeta at mahusay magsalita para sa Diyos, ay hinatulan ng mga Pariseo at ng mga rulers ng kamatayan.
So yun yung parang nangyari sa buong Jerusalem noong panahon noon, na halos lahat ng tao ay alam naman nila kung ano yung nangyari. No, isang bagay na nangyari na maraming taong nalito. Paano itong Jesus na ito, na isang propeta, isang marunong, isang walang kasalanan, ay hinatulan at ipinako sa krus. Kaya yun yung mga pinag-uusapan ng dalawang disipulo ng Panginoon. Na ayan, nawala na yung Panginoon natin. Ganito. Pero ang Panginoon, nandoon siya. Siyempre, siya yung ginanon, alam na niya yung kwento. Pero siya ay parang, ano ba yan? Bakit pa kayo nag-uusap? Ano ba pinag-uusapan niyo? Nagtiyaga siyang, ang ibig sabihin mga kapatid, para sa akin, may mga time na kailangan din tayo makinig sa mga sinasabi ng tao. Bagamat alam mo na yan, o bagamat mas marunong ka pa sa kanila, o pwede natin sabihin na wala namang ano na yan, wala ka namang matututuhan na dyan, pero nakikinig ka pa din sa mga tao. Na ang ibig sabihin, ito ay nangangailangan ng isang malaking pasensya para gawin mo yan. Mahirap makahanap ng ganyan. Ako, pag yung isang bagay, alam ko na, ayoko na makinig. Alam ko na yan. Wala ba ibang pag-uusapan? Wag na yan. Wag na yan. Ano na yan? At saka hindi lang alam ko, mas marami kong alam kaysa sa inyo. Isang ganon. Pero yan ay nagpapakita na wala kang kaamuan. Ang kaamuan ng Panginoon ay pinakita niya nang siya ay nakinig at kunyari na walang alam para yung mga disipulo niya ay magsalita. At habang kasi ang mga tao kasi na-discover ko, kapag marunong ka makinig sa isang tao, kay magaling siya, kay hindi siya magaling, kay alam mo na o hindi mo alam, kay minsan wala namang sense yung kanyang sinasabi, pero pinapakinggan mo siya, magugustuhan ka niya. Magugustuhan ka niya. Ako, meron akong ganyang pananaw. Meron akong pananaw. Hindi ko sinasabing matyaga ako sa ganyan. Kung tutusin kasi, dahil sa kabisihan ko, hindi mo ko matatawag tapos kwentuhan mo ako ng mga kwentong wala namang dating sa akin. Para kung sinisilihan sa mga ganyan. Pero, napatunayan ko, kung makikinig ka lang sa mga tao, marami kang tao na matatamo. Tingnan mo yung dalawang disipulo, dahil nakinig ang Panginoon sa kanila, inaya nila ang Panginoon na sumama sa kanila hanggang sa dumating sila sa isang lugar, nag-break siya ng bread. Doon sila na liwanagan na ang Panginoon pala to. Pero nung una, hindi nila kilala ang Panginoon. Pinagalitan pa nga nila eh. Wala ka bang alam sa mga nangyari dito? Panginoon, okay lang. Nakikinig. Sabagat ang pakikinig ay isang paraan natin para mapalapit tayo sa tao. Kapag ang isang tao ay nagsalita, pinakinggan mo, halos natamo mo na sila. Gusto ka nila. Malay natin, walang nakikinig sa kanila. Biglang, ay, eto, nakikinig sa akin, gusto ko to. Kumisa kasi may mga ganyan tao eh. Sa bahay nila, wala na nakikinig sa kanila eh. Kasawa itong tao. Pero nakasumpong siya ng isang tao na handang makinig sa kanya. So, isang way ito ng pagtatamo ng mga tao. Kausapin mo sila, pakinggan mo sila, hanggang mahulog yung loob nila. Sabagat ang isang tao na nakikinig, kaya niyang tamuhin ang puso ng tao na yan. Okay, ito naman dinagdag ko lang ayon sa aking pananaw. Sabagat ang Panginoon ay isang tao na puno ng kahinahunan. At kasama sa kanyang kahinahunan ang kanyang pasensya na makinig hanggang sa
naging close na niya yung mga disciple. Dati na niyang ka-close yung kasama niya. Pero hindi siya kilala. Pero dahil nakinig siya, inaya pa siya. At doon sila namulat na ang Panginoon pala ito. Amen. Besides the Lord Jesus, no human being has ever practiced a life of such forbearance. If you study the biographies of famous people, you will see that not one was truly a person of forbearance. However, if you read the 4 Gospels, you will see that the human living of the Lord Jesus was full of forbearance. So, ibig sabihin, halos bihira ang tao na katulad ng Panginoon. Merong forbearance. Lalo yung mga great na tao. Dito sa mundo, maraming mga great na tao. Mga sikat, mga dagid-dakila. Dahil sa kanilang mga ilang accomplishments sa buhay nila. Pero ito mga great na tao, wala kang makikitang maamo. Sa mundo kasi, pag maamo, hindi nire-recognize na dakila. Ang gusto ng mga tao ay yung mga tough, mababagsik, at malulupit, mga terror, mga kilabot at mga tao. Kaya naging bayani sila. Diba? Kung maamo si Andres Bonifacio, hindi siya magiging bayani. Siya ay naging bayani dahil siya ay mabagsik. Sila Lapu-Lapu, mapagsik yan. Kaya yan sumikat. Pero kung maamo ka, hindi ka sisikat. Kaya sa mga kilalang tao, yung mga kilala at mga dakilang tao, walang maamo dyan. Diba? Di ba si Hitler, sikat na sikat? Diba? Maamo ba yan? Yes. So, yung mga malulupit na tao, sikat sila sa kalupitan. Amen. Kaya wala kang makikitang katulad ng Panginoon. Ang Panginoon ay isa sa kanyang mga katangian ay ang pagiging maamo. Siya ang source ng kaamuan. Amen. Only the Lord Jesus lived a life full of forbearance, and only Christ can be our perfect forbearance today. The best word to sum up the totality of Christ's human virtues is forbearance. To make known our forbearance is to live a life that expresses Christ. It is to express Christ by whom we live. Such a life is Christ Himself as the totality of all human virtues. Sa totality of human life ng Panginoon, lalo na yung kanyang virtue ay forbearance. Forbearance. So yan yung totality ng kanyang human life at human virtues. Mataas ito. Mataas siya. Sobrang taas. Amen. In Philippians 4:5, Paul says, the Lord is near. He is with us. When we leave Him, taking Him as our pattern, and counting all things as loss, in order to gain Him, we sense that He is present with us. He is near both in space and in time. With respect to space, He is near to us, ready to help. With regard to time, He is at hand, coming soon. Since the Lord is near, what need is there for us to be troubled and stirred up? Amen. So dahil malapit naman ang Panginoon, napaka-spontaneous lang na maipakita natin ang ating kaamuan sapagkat siya ang pinanggagalingan nito. Malapit siya. Ang ibig sabihin, dahil nasa loob natin ang Panginoon, siya ay buhay natin. Siya ay kagalingan natin. Napaka-natural na bagay lang na ihayag natin siya bilang ating kaamuan. Amen. Salamat, Panginoon. Lalo mong pinakita sa amin ang kadakilaan ng
kagalingan na ito ang kagalingan ng kaamuan na pwede namin sabihin na ikaw lang ang meron nito. Salamat din, Panginoon, kapagkat ikaw ay buhay namin, ikaw ay malapit sa amin, at ikaw ay pwede namin maihayag, maging buhay namin, maging lahat-lahat sa amin. Salamat, Panginoon. Amen.